Lono, so ngayon tignan nyo kung gaano kahangal ang mga tao ngayon na panahon, ngayon na henerasyon. Instead na si Kristo ang ipinapangaral nila at gawing sentro sa pangaral nila si Kristo, upang ang pangalan ni Kristo malaman ng bawat tao na sa pamamagitan ng pangalan na yan, sa pamamagitan ni Kristo, magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao na maniniwala, mananalig, sumasampalataya kay Kristo. Pero ngayon na henerasyon, iba. Ngayon na kasaysayan, iba. Na instead na si Kristo ang ipinangaral, ngayon ang ipinangaral nila ang kanilang mga religion. So sa daling salita, kasi nga hindi nila ipinangaral si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, at ipinangaral nila ang kanilang religion, so nangangahulugan sa daling salita, wala kay Kristo para sa kanila ang buhay na walang hanggan, kundi nandoon sa kanilang relihiyon. So nangangahulugan na wala kay Kristo ang kaligtasan, kundi para sa kanila nandoon sa kanilang mga religion. So kung may mga taong lalapit sa iyo na instead na ipangaral si Kristo, ang ipinangaral nila ay kanang religion, anong tawag niya? Recruitment. Gusto kong malaman nyo, maraming mga religion ngayon na hindi sumusunod sa sinasabi na or sa salita ng Diyos. Kaya nga may Biblia Itong Biblia, pinaparami ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Ginagamit niya ang bawat tao upang paramihin ang Biblia, ang libro, upang i-distribute sa bawat tao. Kung wala kang Biblia, pwede kang bumili. Kung ayaw mo, wala kang pira, pwede kang mag-download sa Play Store ng Bible upang malaman mo kung ano ang sinasabi ng kasulatan patungkol dito. At sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ikumpara mo ang kanilang mga sinasabi, ang kanilang ipinapangaral ng bawat religion. Kung makita mo na opposite ang kanilang itinuturo sa nakasulat sa Biblia, umalis ka dyan. Nagiging daanan yan patungo sa impyerno. Maraming mga tao na nakakaalam sa salita ng Panginoon kung ano yung kautusan ng Diyos, ngunit dahil nga sa matinding paghawak nila at pagkapit nila sa kanilang paniniwala, sa kanilang religion, hindi na nila sinusunod kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung ano ang sinasabi ng kautusan at salita ng Panginoon. Instead, mas sinusunod na nila ang maling turo ng religion. So kaya mag-ingat kayo. Walang ibang daan na patungo sa Ama kundi si Kristo lamang. Walang kahit sino, kundi si Kristo lamang. Klaro po yun ang sinasabi sa Biblia. Dito sa mundong ito, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos Ama na siyang ikaliligtas ng bawat tao, kundi si Kristo lamang. Wala nang iba. Anong sinabi ni Kristo? Walang ibang daan patungo sa Ama kundi sa pamamagitan niya. I am the way, the life, and the truth. I am the vine. I am the good shepherd. I am the life and the resurrection and the bread of life. Siya ang lahat. Ngunit kung iba ang inyong ipangaral sa ibang tao, instead na si Kristo, kundi ang inyong mga religion, so nangangahulugan, baka maligaw kayo. Lagi niyong tatandaan noon, ang mga apostoles, hindi nila ipinangaral ang kanilang relihiyon. Saan ka makababasa doon na kanilang ipinangaral ang kanilang relihiyon? Ang mga tao noong unang panahon, may kanya-kanyang religion yan, mga sinagoga. Ang mga sinagoga, hindi naniniwala kay Kristo. Instead, ipinapapako nila si Kristo sa krus. Binabato, inuusig nila si Kristo sa krus. Ayaw nilang tanggapin ang turo ni Kristo. Ayaw nila kay Kristo. Hindi sila naniniwala kay Kristo na bilang tagapagligtas ng tao at Misaya. Ganon din ang ginagawa ng mga tao ngayon. Kung anong ginagawa ng mga tao noon, ganon din ang ginagawa ng mga tao ngayon. Kung paano itinakwil ng mga tao ngayon si Kristo. Kung gaano itinakwil ng mga tao noon si Kristo, ganun din ang ginawa ng mga tao ngayon. Anong sabi ng ating Panginoon si Kristo, no? Kawawa kayo, no, mga taga ng kautusan, no, na
Tinatawid niyo ang mga kadagatan upang makahatak ng kahit isa man lamang tao, at dahil dito ginawa niyo siyang mas maimpyerno pa kaysa sa inyo. So ito yung nangangahulugan na maraming mga religion ngayon na nagtuturo ng mga mali-maling doktrina. Hindi sinusunod ang kasulatan. Kaya nga kung ikaw mangaral ka at pinangaral mo ang iyong religion at hindi si Kristo, you are a false prophet. Kasi kailanman hindi dapat ipinapangaral ang religion, kundi ang ipinapangaral mo si Kristo. Maraming mga tao niyan ngayon na pagsabihan mo, ayaw. Proud na proud sila sa pagsamba nila mga Diyos-Diyosan. Proud na proud sila bilang sila daw nagkukunwari ng mga Hudyo na sinusunod ang mga kautusan ni Moises. Ngunit ang katotohanan, ang kaligtasan na kay Kristo. So itong lahat ng religion na ito, nangangahulugan na separate. Kasi ang kaligtasan na kay Kristo. So mali po na ipangaral ninyo ang religion. Kayo mga listener, magbasa kayo ng Biblia upang hindi kayo malinlang sa mga pasikot-sikot na kapangyarihan ni Satanas. Kasi hindi lahat ng mga tao na lumapit sa inyo, nangaral sa salita ng Panginoon ay tao ng Diyos. Hindi lahat. Hindi po lahat. Marami po dyan na nagkukunwari na mga tao ng liwanag, mga tao ng pagkamatuwid, mga tao ng Diyos nagkunwari. So mag-ingat po kayo. Kaya nga ito yung mga sinasabi ng Biblia na mga impostor na nanlilinlang sa iba at sila din ay nalilinlang. So kaya mag-ingat kayo sa mga ganitong klaseng mga taong impostor. Yung isang vlogger na It's Joey, mag-ingat kayo doon. Yung ipinapangaral niya ay ang kanyang religion, ang mga rebulto, ang mga santo, ang mga Maria. Ihahatid kayo at hahatakin kayo ng babaeng yan patungo doon sa apoy ng kaparusahan. Lagi niyong tatandaan, ang Diyos Espiritu, at ang lahat ng sasamba sa Kanya, sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Anong sabi ng ating Panginoong Kristo patungkol sa mga sinagoga? Di ba? Kung ikaw magdasal ka, huwag mong gayahin ang ginagawa ng mga hypocrites. Yung ginagawa ng mga hypocrites, mahilig magdasal na nakatayo doon sa loob ng sinaguga. Nakatayo sa mga tabi ng daan. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong gayahin ang kanilang ginagawa. Sila ay hypocrites. Anong utos ng Panginoong Kristo? Kung ikaw magdasal ka, pumasok ka doon sa iyong kwarto at magdasal ka sa iyong Ama na nasa langit na hindi mo nakikita. At siya na tumitingin sa iyong ginagawa ay magaganti sa iyo. So, klaro po yun. So, dapat po, kung ikaw mangaral ka, kailangan ang ipangaral mo si Kristo. Ipaabot mo ang kaligtasan sa bawat tao na sa pamamagitan ni Kristo lamang ang kaligtasan. Hindi mo dapat ipangaral ang iyong relihiyon upang hatakin ang mga tao na pumasok sa iyong relihiyon. Ipaano kung ang iyong relihiyon balik, hindi sumusunod sa kasulatan, sa kautusan ng Diyos? Di anong ginagawa mo doon sa tao? Ginawa mo siyang mas maimpyerno rin kaysa sa iyo. So ipangaral niyo ang Biblia, huwag niyong ipangaral ang religion. Ipangaral niyo ang salita ng Panginoon, si Kristo Jesus. Kasi walang ibang daan, walang ibang pangalan na ibinigay ng ating Diyos dito sa mundong ito na siyang ikaliligtas ng bawat tao, kundi si Kristo lamang. So mag-ingat po kayo. Baka mahatak kayo kasi gusto nyo recruitment. Dami tayo, nakakatuwa kasi magsamba tayo sa Panginoon. Mag-ingat po kayo. Hindi ko naman sinasabing mali. So ang sinasabi ko lang, paano kung ang inyong inahatak na tao, dinala nyo sa religion nyo, ang religion nyo hindi sumusunod sa kautusan ng Panginoon, sa salita ng Diyos. Anong ginagawa nyo? Kinuha nyo isang inosenteng tao at sinama nyo siya upang magiging maimpyerno kaysa sa inyo. Kawawa ang inosenteng tao. Kaya it's better na kung may mangaral sa inyo, dapat si Kristo ang kanilang ipinapangaral. Kung may taong mangaral sa inyo patungkol sa pang-religion na ganito, ganyan, huwag na lang kayong
sumunod sa kanila, kasi kahit ang mga apostoles, mga propeta, si Kristo, wala silang ipinapangaral diyan patungkol sa religion. Hindi sila nangaral sa kanilang religion, no? So hanggang dito na lang, no? And God bless everyone. Amen.